Good morning! So, nandito na tayo sa bukid na naman at panibagong kalaman na naman natin ang ating share. Kita natin dito na itong palay natin ay okay naman siya. Malaki pa rin, no? Pero hindi pa lumalabas ang kanyang mga bulaklak pa isa-isa. So, ngayon, nakita niyo naman dito sa sa title natin bakit mahal ang abono, no? So, yun yung pag-usapan po natin mamaya. Pero before yun ay mag-spray muna tayo, no? So, itong spray ko ay pang fungicide. Dahil itong mga nakarang araw ay hindi tayo nakalabas mula nung nakagawa tayo ng isang video, yung last na video natin. Kasi mayroon po kasing kumalat na sakit dun sa amin, sa compound namin. So may tinamaan na isa. So kailangan na yun namin na wag mo lumabas muna. So kahapon ay uh, nakuha kami ng so inantigen kami at wala namang naulit. So isa lang po yung yung nagsimulan niya ng sakit. So ngayon na nakalabas na tayo. At maganda para makita natin 'tong bukid natin kasi ilang araw tayo hindi nakapunta dito. So, sa mga kababayan natin mula kahit sa abroad o dito sa Pilipinas kung wala naman tayong gagawin, stay at home lang kasi mahirap na. At mag-ingat po tayo lagi. Laging magdala ng face mask. Ito naman yung natin, breed natin. Si 18 Ayan. Dito sa malapit sa natutubigan maganda naman yung kanya. Ayan. Ito lang yung madalas na kumakapit dito yung ganito. Ito yung spray natin eh. Ayan blast, yung batik-batik. Yan, yung ganyan. Ayan po yung kumakalat dito. Pag hindi natin naggapan ay masisira yung dahon ng natin, ng palay natin. So maantala yung paglaki niya hanggang sa lumala ng lumala hanggang sa wala na, hindi natutuloy na lalabas yung kanyang mga bulaklak. So dito napakaganda na, green. At may mga kunting batik-batik lang. So itong i-spray natin. No? Kasi sa gilid sa mga puno na yon, banda ron, doon yung malala eh. Kahit nagapan ko nung una, hindi pa rin. Kasi umuulan, hindi ka naman makapag-spray pag umuulan. Yan. Ito yung susolusyon na natin. Spray natin ng pangfungus. Ito kasi yung yung tinatawag na yung isa blast yung isa ay tungro. Saka bacterial leaf blight. Itong iba. Nagsama sila. Kaya mahirap na infected tong side na to. Malapit sa patubig natin. Yan, so mag-spray na tayo sa taas. Ano tayo dito tubig dito sa Waig. Ngayon kailangan po ay naka-face mask po tayo. No? Naka-gloves pa sana pero wala tayong gloves. Sanay na tayo sa gawaing bukid kasi Kaya ito, mag-spray na tayo. At spray natin to para makapawi siya. Hindi lumalala eh. Pag hindi natin may spray. Kakalat yan. Fungus kasi yan eh. Mahirap minsan pag isang beses mo lang spray.
Yan, marami ano, nakalat po. Hindi natin narapan. Kahit sa banda rito marami din. So yun, tapos na tayo nag-spray ng ano, fungicide tsaka insecticide. So pinagalo natin yung dalawa po na yan. So marami po kasing punggos itong ano natin, itong part na may mga punggos na alay. So ngayon, punta tayo sa title ng ano, vlog po natin. Bakit mahal po ang abono? So based sa pag-research ko kung bakit mahal ang abono, number one, yung mga saan ba ginagamit to? So yung mga plants na ginagamit dito ay sa palay, sa pakwan, sa corn, at saka ibang ano ibang vegetable. Pinanggamitan yung itong abono. So ano ba yung mga abonong kinakailangan ng mga to? So number one, yung urea. Pangalawa, yung ammonium, ammonium sulfate. Tsaka pangatlo ay triple 14. Tsaka yung mga iba pang mga abono gaya ng potash. Tsaka 1700. So yung mga yon, maraming klase ng mga abono na pwedeng gamitin. So yung mga yon ay mga abono na kinakailangan na sa ating mga tanim na vegetable, tsaka rice and corn. Yan, sa ating bansa, no, dalawa pong company ang gumagawa po ng abono sa atin. So ito ay yung Atlas saka yung Pilpos. Ito yung mga company na to gumagawa po ng abono sa ating bansa. Yung dalawa po na to. At ang 10% yung napoproduce nilang abono sa atin. So 10% lang yung napoproduce nila na ginagamit natin sa ating bansa. So the rest ay yung 82% ay kinukuha na sa ibang bansa. Inaangkat natin. Kaya kaya dito nagsisimula na yung presyo. So dito sa ibang bansa, kaya sila kaya mataas yung presyo na binibigay nila kasi maraming kumukuha sa kanila ng fertilizer. So una, tinatas nila ang presyo doon sa pagkuha doon, pag-angkat. Dito dun sa pag-transport naman, pangalawa yung pag-transport, mahal din. Kaya pagdating sa ating Pilipinas ay sa atin ay mataas na talaga. And then sa Pilipinas din, pag dumating na dito, maraming buyer. Maraming nangangailangan po ng fertilizer. So doon, pag pinasa na, another patong ulit. Kaya ang nangyayari sa atin ay tumataas yung presyo niya hanggang sa atin na mga nasa field, kagaya natin na farmer. So doon po nagsisimula yung pagtaas po ng presyo. So based po doon kasi sa pag-aaral nito talaga, ano, sa Pilipinas kasi dadalawa lang po yung company na gumagawa nito. Although hindi niya ma-supplyan ng tama ay meron pa naman na ano, ibang bansa na pinagkukuhanan natin. So yan, kaya tayo umaangkat ano, kulang tayo sa ano, sa abono, yung supply. Kaya minsan mapapansin nyo na ang government ay nag-aangkat, for example, ito 2022, mag-aangkat na sila for 2023. Yan, para matugunan po yung pangangailangan po ng ating mga farmers. So ang nangyayari naman kasi dito, umaangkat nga sila, wala naman pong ano doon. Problema kasi kulang tayo. Pero ang nangyayari dito sa presyo, so tinatas nila yung presyo, yung pinagkukuhanan, tumas ng presyo doon, siyempre, pag transport, mapapatungan ulit ng pagtaas hanggang sa magagastos sa pag-transport hanggang sa atin na farmer. So, doon po nagsisimula na tumaas ito. Ngayon, kapag tumaas po ang presyo ng abono, itong si farmer, for example, gumagamit siya ng 2 sako ng abono, o di kaya sabihin natin 4 na abono. Kasi sabihin natin malit lang yung kanyang sinasaka. So, ngayon, dahil mataas ang presyo, magbabawas siya. Magbabawas siya ng ilalagay na abono sa kanyang palayan
or vegetable. Magbabawas siya. So ang mangyayari, pag nagbawas siya kasi hindi niya kaya yung presyo ng abono, ngayon yung ah, minamanage siya na palayan o di kaya ay crops, hindi makapag-produce din ng maraming bunga. So pag hindi siya makapag-produce, mababawasan ng kanyang ani. Ngayon, yung pinambili niya ng abono ay minsan inuutang pa niya. So baon sa utang 'yan. Pag umani siya, sample umani siya, kulang. So sa sunod na pagpa-farm niya ulit, tataas na naman. Doon na namomroblema siya. Hindi na siya makabayad ng utang niya, lalo pang hihina yung kita niya. So mahirap talaga pag yung abono ang pinag-usapan, ano. Maraming sangay yan kahit tignan mo kung sa atin, makikita mo lahat ng mga farmer talaga doon umaaray sa abono. Plus, hindi paano yung mga ganito binibili natin gaya ng insecticide, fungicide, lahat po. So, diyan po umaray yung mga farmer natin kung bakit mataas po ang presyo ng abono. So, yan yun po yung mga dahilan kung bakit mataas po ang presyo ng abono. So, maraming salamat sa lahat po ng mga farmers na nanonood sa ating vlog at sana'y nakatulong po ako sa mga kababayan po natin na nagpa-farm din na kagaya ko. So, ako po ay hindi po ito po ay based lang po sa pag-research ko po dito sa pagtaas po ng presyo. So, yung mga may naalam pa tungkol dito sa pagtaas ng presyo ng abono ay pwede kayong mag-comment sa baba para mababasa po ng natin, kababayan po natin na farmers na gaya natin. So, yan, hanggang sa muli, no? Ka-farmers, biyagamit namin timan nalon. Yan yung lagi kong sinasabi dahil yun ang gusto ko. Kasi farmer din kasi ang magulang ko and sana po ay masolusyonan nito yung fertilizer. Kung ibaba nila yung presyo ng fertilizer, saludo ako sa susunod na magiging pinuno natin sa bansa. So hanggang sa muli, mga kabayan, biyag timan nalon. Salamat sa panonood. Bye-bye. Ito na yung term natin na kalabasa.